Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang mga Kristiyano ba sa kasalukuyan ay sila rin ba yung mga Kristiyano noon? O kaya ay magkaiba na? Bakit napaka-importante na malaman natin to? Kasi may batas dito na kailangan natin maunawaan. Dahil kung sasabihin natin na hindi sila kabilang sa mga Christian o Ahlul Kitab, kasi ang tinatawag na Christian ay sa Arabic ay Nasara. Ano ang bagay na dapat nating malaman kung bakit kailangan pa nating malaman kung Kristiyano ba yan o Hudyo ba yan? Ahlul Kitab ba yan? Yan ba ay importante o hindi importante? Basta sila ay mga hindi Muslim, basta sila ay mga sumasamba maliban sa Allah, okay na yun. So, dapat maunawaan natin ang mga batas na may kaugnayan dito. Unang-una, sino ba yung Ahlul Kitab? Sino ba yung Ahlul Kitab? Kasi actually ito mga kapatid, itong tatalakayin ko sa inyo, isa lamang ito sa ni-request sa akin. Kasi daw meron daw hindi nagkakaunawaan na yun daw mga Kristiyano ngayon ay hindi na po sila yung mga Kristiyano noon na binanggit sa Quran na may mga batas na pinahintulutan sa atin mula sa kanila. So hindi na daw po yun sila. So unang-una, sino ba yung Ahlul Kitab? Ang ibig sabihin ng Ahlul Kitab, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sila yung mga tao na ibinaba sa kanila ang kapahayagan. Kaya tinawag sila na Ahlul Kitab. May kapahayagan na ibinaba ang Allah sa kanila. Nagkaroon ng opinyon ang ating mga ulama kung sino nga ba yung Ahlul Kitab. Pero ang karamihan sa ating mga ulama, ang jumhur, al-ulama, wal-fuqaha, na ang Ahlul Kitab ay ang dalawang sekta, ika nga. Ito yung mga Kristiyano at mga Hudyo. Sila lang yung tinatawag na Ahlul Kitab, ang Christians at saka ang mga Jews o ang mga Hudyo. Mayroong pananaw na nagsabi na ang Ahlul Kitab ay lahat ng mga tao na ibinaba sa kanilang kapahayagan. Pasok dito yung mga ibinaba sa kanila ang Zabur, ang Suhuf ng Ibrahim. Pero ayon sa ating mga ulama, hindi sila saklaw nito dahil ang Suhuf, ang Zabur at iba pang kapahayagan maliban sa Injil at saka ang Taurah, kasi yun ay mga aral lamang at walang mga batas na papaloob sa kanilang kapahayagan. Kaya ang tinutukoy lamang sa Ahlul Kitab ay ang mga Kristiyano at ang mga Hudyo. Anong dalil? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinabi ng mga Quraysh, na mga hindi na nanampalatay sa Allah subhanahu wa ta'ala, an taqulu innama unzil al-kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Na sinasabi nila at sasabihin ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na bakit kami uutusan sa isang pagsamba, pagbabawalan sa isang bagay na ibinaba lamang ang kapahayagan sa dalawang sekta, sabi nila, sa mga nauna sa amin, at hindi namin alam ang mga aral sa kanila. So ang tinukoy ng mga Hudyo dito, sila ay tumatakas ika nga sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanilang mga pagbabawal. Dahil sabi nila, bakit kami mapag-utusan? Hindi naman kami saklaw ng dalawang kapahayagan na yan mula sa dalawang sekta. So dalawa lang binanggit nila. At ito yung sekta ng mga Kristiyano at sekta ng mga Hudyo. So yan, sila yung Ahlul Kitab. Ang sekta ng mga Kristiyano at mga Hudyo. Ano bang terminolohiya ang dapat na itawag sa kanila sa salitang Arabic? Kasi may nagsasabi na ginagamit ang salitang Masihi o Nasrani. Masihi o Nasrani sa Arabic. Ang tamang term na sinabi ng ating mga ulama
ay Nasrani o Nasara. Kasi pag sinabi nating Masihi, ibig sabihin tagasunod ni Jesus. So yung Nasrani, hindi sila tagasunod ni Jesus. Bagkus sinuway nila si Jesus. Okay, so bakit? Hiniwalay ko ang salitang Kristiyano sa aking talakayin dahil ito po yung mayroon sa atin. Ang mayroon po sa atin ay ang mga Kristiyano. Pero ang pamagat ng ating talakayin, yung bang Kristiyano noon ay sila rin ba ngayon? So yan po yung tatalakay natin. Kasi kung hindi na po sila ngayon at hindi na po matatawag na Kristiyano yung nasa kasalukuyan, magkakaroon tayo ng malaking problema. Kapag sinabi natin at naniwala tayo na hindi na matatawag na Kristiyano ang mga nasa Pilipinas ngayon, malaki ang problema natin. May batas kasi na pinahintulutan sa atin sa kanila, mula sa kanila, na dalawang bagay. Dalawang bagay ang ipinahintulot ng Allah sa atin mula sa kanila. Una, ang kanilang mga kinatay. Tingnan nyo ang kanilang mga kinatay. Pangalawa, ang makapag-asawa ang kalalakihan mula sa atin sa mga kababaihan nila. Pwede tayong mag-asawa. So ito ang pinag-usapan natin dito, ang pagpapahintulot. Kasi kung sasabihin natin na hindi sila mga Kristiyano na kagaya ng nabanggit noon at nabanggit sa Quran, bagkus sila ay mga pagano o kaya ay hindi natin sila tatawagin Kristiyano, so marami tayong magiging problema niyan. Hindi tayo pwedeng kumain sa KFC, hindi tayo pwedeng kumain sa McDo, hindi tayo pwedeng pumunta sa market na sila ang nagkatay. Magiging malaking problema yon. Dahil ang Kristiyano, ang kanilang kinatay ay halal sa atin. Halal sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَطَعَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Ang mga pagkain, ang tinutukoy dito na pagkain ay ang kinatay. Kasi kung pagkain lang naman na prutas, isda, wala tayong problema doon. Kaya ang tafsir ng ating mga ulama, gaya ni Ibn Abbas, ang tinutukoy dito ay ang kanilang mga kinatay. Ay halal sa atin. Paano ba yan? Hindi naman nila binabasa ang Bismillah. Hindi natin nakita paano nila kinatay. Basta ang original na batas ng kinatay nilang mga hayop ay halal sa atin. Basta hindi natin nakita paano nila kinatay, wala tayong katibayan, binasa ba nilang pangalan ng Allah o hindi nila binasa, basta pag nandyan na tayo, bibili tayo ng manok na kinatay nila, bibili tayo ng baka na kinatay nila, bibili tayo ng burger kung saan ito ay galing sa mga bansa na mga Christians. So huwag na tayong magtanong, mag-bismillah ka na lang pagkakain ka. Hindi natin gawain yon. Na magtanong ka pa, paano ba kinatay? Pag magtatanong pa po kayo, siguradong hindi kayo makakakain mula sa kanilang mga restaurant at sa kanilang sa market nila. Oo. So, babanggitin natin ang mga Kristiyano na binanggit ng Allah sa Quran. Kung saan nagbaba ang Allah sa kanila ng kapahayagan. Minsan, tinatawag sila ng Allah na kuffar, mga hindi mananampalataya. Minsan, tinatawag sila ng Allah na musyrikun. So, ang kuffar at musyrikun, ayon sa pakahulugan ng ating mga ulama, mas malawak ang kahulugan ng tinatawag na kafir. Kasi ang kafir ay sakop niya ang musyrik, ang sumasamba maliban sa Allah. Samantala, ang musyrik ay hindi niya saklaw ang kafir o kaya pwedeng saklaw niya rin ang kafir. Ayon sa pakahulugan ng ating mga ulama. So tingnan natin, sabi nga ni Imam An-Nawawi rahimahullah, sabi niya, "Asy-syirku wal kufru kad yutlaqani bi ma'nan wahid." Ang pagtatambal at ang hindi pananampalataya ay maaaring iisa lang ang kahulugan. Wa huwal kufru billahi ta'ala, at ito yung hindi pananampalataya sa Allah. Ang taong sumasamba maliban sa Allah, ang taong hindi mananampalataya, ang kafir, ang kahulugan nito ay parihong hindi nananampalataya sa Allah. Wa kad yufarraqu bainahuma فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك. Sabi ni Ibn Qayyim, ay Imam An-Nawawi rahimahullah,
Maaari din na magkaiba ng kahulugan ang kufr at shirk. Maaari magkaiba, sabi niya, ang kahulugan ng kufr at ang shirk, na magiging espesyal ang kahulugan ng shirk mula sa pagsamba maliban sa Allah, pagsamba sa mga rebulto, sa mga imahe, pagsamba sa mga nilikha ng Allah, na at the same time, naniniwala rin sila na ang Allah ang tunay na Diyos. At ito ang ginawa ng mga kufar ng Quraysh. Ang mga Quraysh, naniniwala sila ng Allah ang Diyos. Pero, sumasamba pa rin sila sa rebulto. Kaya sila ay musyrik at kafir. Sila ay musyrik at kafir. Tingnan natin ang kanilang katangian na binanggit ng Allah sa Quran, yung mga Kristiyano noon. Tingnan nyo, sabi ng Allah, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Tingnan yung paniniwala na nabanggit sa Quran, yung mga Kristiyano. Tunay na hindi nanampalataya silang mga Kristiyano, na sinabi nila, Inna Allaha thalithu thalatha. Sinabi nila na ang Allah ay isa mula sa tatlo, Trinity. Sinabi nila na katotohanan na ang Allah ay isa mula sa tatlo. At sabi ng ating mga ulama ayon sa tafsir, isa siya mula sa tatlo, ang Panginoon, si Jesus at ang kanyang ina. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran nung tanungin ng Allah si Jesus. Wa qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ito yung dalil na maaari sa tatlo ang tinutukoy sa siya, ang Allah ay isa mula sa tatlo, ang Panginoon, si Jesus at ang kanyang ina. So, ibig sabihin, itong mga Christian noon, ay mayroon na talaga silang paniniwalang Trinity. Na ito ay isang pagtatambal sa Allah. Oo. Sabi pa ng Allah, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Ibig sabihin, ang mga Ahlul Kitab, nasa katangian din nila ang salitang shirk. Ang pagtatambal maliban sa Allah. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad sa kanila mga Ahlul Kitab, halik kayo sa isang salita na sa pagitan natin na kung saan nagkakaisa tayo na huwag tayong sumamba maliban sa Allah at huwag tayong magtatambal. Huwag tayong sumamba maliban sa Allah. At sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَتِ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. At sinabi ng mga Kristiyano na ang Allah, Al-Masihu Ibn Allah. Sinabi nila, waqalatin Nasara, Al-Masihu Ibn Allah. Sabi nila, ang si Jesus ay anak ng Allah. Si Jesus ay anak ng Allah. So kung titingnan natin ang mga Kristiyano noon at ngayon, halos ito rin ang paniniwala. Sinasabi nila ang Allah, si Jesus ay Trinity. Sinasabi nila na si Jesus ay anak ng Diyos, anak ng Allah. At sinabi pa ng Allah sa Quran, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. At ito pang matindi. Tunay na hindi nanampalataya, sabi ng Allah, ang silang nagsabi na katotohanan na ang Allah ay siya mismo si Jesus na anak ni Maria. Siya mismo yung Diyos na nagkatawang tao. So walang pagkakaiba mga kapatid sa pananampalatayang Islam ng mga Kristiyano noon at ngayon. Walang pagkakaiba. Ang naitala lang sa Quran, minsan tinatawag silang kafir, minsan tinatawag silang mushrik, pero sila pa rin yan. Walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang sa kasalukuyan ay ang bawat sekta may kanya-kanyang pamamaraan ng pagsamba na hindi kagaya noon. Pero hindi pa rin sila lumabas sa katawagan ng Kristiyano. Ano man ang itawag sa kanila, Protestant, Orthodox, Roman Catholic, Dating Daan, Aglipayan, Iglesia ni Cristo, kahit anong sekta, kahit anong paraan ng kanilang pagsamba, ang tawag sa kanila ay Kristiyano. Halal sa atin ang kanilang kinatay at ang mga babae nila. Pero, ang sabi ng ating mga ulama, pagdating sa pag-aasawa, hindi porkit halal na sa atin ang babae nila, ay mag-asawa kayo ng Christian na babae. Dahil si Umar bin Khattab, basahin natin ang sabi ni Umar, sa time niya, inutusan niya ang mga sahaba na hiwalayan ninyo ang mga asawa ninyong Kristiyana. At lahat ng mga sahaba, nakinig sila kay Umar, o kay Christian o Hudyo, nakinig sila kay Umar, maliban kay Hudayfa. Hindi siya nakinig.
Faqala lahu Umar, "Talikha." Sabi ni Umar, hiwalayan mo ang asawa mo na yan na ahlul kitab, Kristiyano o Hudyo. Sabi ni Hudhayfa, "Tashhad annaha haram?" Ikaw ba'y sumasaksi na haram ito? Qala hiya jumra. Sabi niya, yan ay walang halaga. Isang bato na walang halaga. Talikha, hiwalayan mo ang asawa mo na yan. Qala tashhad anna haram. Inulit ni Hudhayfa, hinutusan mo ba ako dahil haram sa akin ang babaeng to? Qala hiya jumra. Bagkus yan ay isang bato, isang bagay na walang halaga. Qala qad alimta annaha jumra. Qad alimta annaha jumra. Tunay na nalaman mo na isang bato lamang. Walakin na halal. Pero sa akin halal siya. So pagkatapos dito, hiniwalayan din ni Hudhayfa ang babaeng ito at hindi niya agad hiniwalayan dahil gusto niyang ipaalam sa mga tao na ang hatol sa pag-aasawa sa kanila, ang batas ng Islam mula sa pag-aasawa sa Christian ay pinahihintulutan. So bakit natin tinalakay ito? Tingnan niyo mga kapatid. Yung katangian nila na ginawa nila ang Allah na Trinity, ginawa nila ang Allah ay si Jesus na siya mismo ang Allah, ginawa nila ang Allah na si Jesus ay anak ng Diyos, kagaya ng paniniwala ng mga Christian ngayon. Okay, ano yung gusto kong iparating dito? Yung mga kinatay nila halal sa atin, Kristiyano at Hudyo. Pero mga kinatay na hayop ng mga hindi Hudyo, haram sa atin. Kinatay ng Buddhist, kinatay ng Hindus, ano pang mga sekta dyan? Kinatay ng mga Shia, hindi halal sa atin ang kanilang kinatay. So yun pong pagkakaiba. Kaya napaka-importante na malaman natin. Yung mga Kristiyano sa Pilipinas, sila yung Kristiyano noon na binanggit sa Quran. Kasi kung mga kapatid, kung sila man ay hindi Kristiyano, ngayon, noon, nakagaya ng binanggit ng Allah, di sana ang propeta sallallahu alaihi wasallam binanggit ng Allah yung mga aya na binanggit ko kanina, di sana ang propeta mismo ang magsasabi sa atin na sila ay lumabas na sa pagka-Kristyan. So, ibig sabihin, nanatili silang mga Kristiyano. Okay. Yung bang katibayan nila noon ay nasa kanila pa? Wala na. Yung bang katibayan na katulad ng Injil, katulad ng Taura, ay nasa kanila. Sa time nila, mga kapatid, wala na yan. Talagang pinalitan na, binago na yung yung Injil, yung tinatawag nilang yung Taura, yung Old Testament, yung New Testament, wala na yan. Yung original niya, halos wala na silang binabasang ganyan, mga kapatid sa panampalataya Islam. Sabi ng Allah sa Quran, "Qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum." Sabihin mo, Muhammad, sa kanilang ibinaba ang kitab, ang Kristiyano at Hudyo, na walang masasabing anuman na kanilang pag-aangkin hanggat sa hindi nila isasagawa ang nasa loob ng Taura at Injil at kung ano ang nasa Quran. So, ibig sabihin, itong dalil na ito, wala na yung Taura, wala na yung Injil, ang natira na lang yung Quran. So, inutusan sila na sumunod pa rin sa Quran. So, wala na yung libro nila. Hanggang ngayon, wala na yung libro, yung Biblia na yun, hindi yan ang Injil. Hindi yan ang Injil. Kahit na mali ang libro na kanilang sinusunod, na natili pa rin silang Kristiyano. Halal pa rin sa atin ang kinatay nila at ang kanilang mga babae. Basta sa kondisyon, wal muhsanatu minal ladina utul kitab, yung mga babae na malaya at inaalagaan nila ang kanilang sarili at hindi nakikiapid o nakikipagkaibigan sa mga babae at kung sino-sinong lalaki ang gumagalaw sa kanila. Yun po ang kondisyon na pwede tayong mag-asawa mula sa kanila. Pero sabi ni Ibn Qudama, mainam, huwag tayong magpakasal. Lalo sa panahon natin ngayon, ang hanapin natin na babae ay muslima pa rin kaysa mag-asawa kayo sa kanila. Maliban kung kayo ay nasa bansa na wala nang matatagpuan na muslima, kundi sila lang at natatakot kang makapagzina, so pwede ka ditong mag-asawa sa kanila. So yun lang kung kinakailangan, kahit na pinahintulutan sa atin. Normal yan sa kanila na hindi naniniwala sa kitab, sa Quran, sa kapahayagan nila, na binago nila ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya sa Quran na sabi, ang katangian nila, minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Silang mga lipon o grupo ng mga Hudyo ay pinapalitan nila ang salita sa kanyang tunay na kahulugan. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, at sila ay nagsasalita ng kasinungalingan laban sa Allah na samantalang alam naman nila ito. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Sasabihin nila itong kapahayagan na ito ay mula sa Allah, mula sa Diyos. Pero ang totoo, hindi po yan mula sa Allah. Ganun pa man, kahit ng kanilang kapahayagan ay hindi na po yan yung Injil, at sila ay sumasamba
kay Jesus o ginawa nilang si Jesus ay anak ng Diyos o ginawa nilang si Jesus ang Diyos, nanatili sila na Kristiyano pa rin. So ang tawag pa rin sa kanila, Kristiyano. Halal sa atin ang kinatay nila, halal sa atin ang babae nila. So napaka-importante na maunawaan natin ito. Ang pagkakaiba lamang, inulit ko, ang pagkakaiba lamang nila ang pamamaraan ng pagsamba. Pero hindi sila lumabas sa, kumbaga, pagka-Kristiyano. Nandun pala sila sa katawagan ng Kristiyano, halal sa atin ang kinatay nila. Pag binigyan tayo, bumili tayo ng karne, binigyan ka ng kapitbahay mo ng karne na niluto nila, walang problemang kumain tayo. Walang problema na kumain tayo. Huwag lang tayong kakain mula sa kanilang mga handaan na malalaking araw katulad ng mga piyesta, Christmas, kasi maaaring kinatay nila ito para sa kanilang Diyos-Diyosan. Pero kung magpapakain lamang sila at bibigyan kayo ng pagkain, bibigyan kayo ng karne, bibili kayo sa market, okay lang na kumain tayo. Kailangan pa bang itanong kung paano nila kinatay? Nagbismila sila? Huwag nyo nang itanong. Hindi po natin gawain na magtatanong pa tayo paano nila kinatay. Nagbinasa ba nilang bismila? Kasi pag ginawa nyo yan, hindi kayo makakakain sa McDo. Hindi kayo makakain sa KFC. Marami kang ngayong restaurant na iiwasan sa Manila, sa Pilipinas. So, ganyan po ang Islam. Napakagaan ng Islam. So, inulit ko, walang pagkakaiba ang Kristiyano noon at ang Kristiyano ngayon. Ang pagkakaiba lamang ang bawat sekta may kanya-kanyang pamamaraan ng pagsamba sa kanilang sekta, pero Kristiyano pa rin sila. So, importante na maunawaan natin ito dahil ang Kristiyano ay may mga halal sa atin mula sa kanila. Dalawa lang, iuulitin ko, ang kanilang kinatay at ang mga babae nila. Pero maliban sa kanila, ang kinatay ng mga Buddhist, kinatay ng mga Hindus, kinatay ng Shia, haram sa atin na kainin ang kanilang mga kinatay. So yun pong pagkakaiba. Biruin mo, halal sa atin ang kinatay nila. Pero ang mga ibang sekta ng mga non-Muslim, haram sa atin ang kanilang kinatay. So dapat maunawaan nyo yan. Hindi porkit kinatay ng non-Muslim, halal na lahat, hindi. Ahlul kitab lang, Christian at Hudyo lang ang halal. Babae lang nila ang halal sa atin na pakasalan. Pero yung lalaki nila mag-asawa sa atin, hindi pwede. Hindi pwede. Sabi ko nga, ang katangian ng mga ahlul kitab, minsan tinatawag sila ng Allah na kuffar, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, tinawag silang kuffar. Minsan sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag silang pumasok sa Makkah, tinawag silang mushrik. So ibig sabihin, nagtatambal at kuffar, iisa lang po yan. Kuffar o mushrik, nandun pa rin sila sa katawagan ng Christian. So yun po ang importante na naibahagi ko po sa inyo na kinakailangan na maunawaan natin na wala pong pagkakaibang Christian noon at ang Christian ngayon, ang pagkakaiba lamang ay mga pamamaraan ng pagsamba nila. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.